Ay, magandang araw. Ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Parasek. Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Welcome again to our program, Iparas kay Paras. And of course, nagkakagulo ang Senado dahil mayroong isang tao or ilang grupo na masyadong dinidepensahan nila ang kabulastugan na ginagawa ng itong isang miyembro ng Coast Guard na walang ikangay respeto sa international international law and respect for other nations leader, no? At we're talking of this person by the name of Commodore Tariela. J. Tariela. Pero mga kababayan, para sa kaalaman ng ating mga mahal na mga kababayan, sino ba ito na dinidepensahan ni Kiko Pangilinan at ibang senador? Yung tao na ito, when in the first place, basura itong tao na ito. Nagpapapel lang, nagsisip-sip, sa kanyang sarili para ma-recognize siya bilang kunyari dinidepensahan niya ang ating bansa against China. Pero hindi ba karapat-dapat muna tingnan natin kung anong uri ng pagkatao itong J. Tariela pero Sec Jing, ako tingin ko hindi siya basta talagang sabihin natin nagmamalasakit para sa taong bayan, kundi siya po ay nagpapakalat para yung hate campaign na tinatawag sa China na pagalitin ang mga Pilipino sa China, na kung saan siya po ngayon ang ugat ng debate diyan po sa Senado na mali yung kanyang ginawa, pero parang i-depensa pa yung kanyang kamalian. But why are the senators risking their reputation over this person na napaka-basura naman ang pagkatao nito? Unang-una, ipakita natin, doon pa lang na estudyante pa lang ito, nandaraya na sa examination. Panoorin natin kung anong uri ng pagkatao ito. You graduated from the Philippine Military Academy? I'm 3 weeks short of my graduation. Would you like to say, or you would like to explain why you did not succeed in graduating from that great military academy? Yes, Mr. Chair. As what the chairman, General Acob, knows, we have the honor code among the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. I was charged of cheating with other 7 of my classmates, and it was a gentleman's agreement. If you violate the honor code, you formally file your resignation and then you just leave, sign the clearance, and get out of the Philippine Military Academy. And that's 3 weeks before my graduation, sir. I never insisted because I respect the honor code. But did you violate the honor code? Yes, sir, we did. That's why I resigned for the good of the service. Yeah. Doon pa lang, hindi pa siya 3 weeks before daw, kasi alam mo, bago ka mag-graduate, mayroong final examination yan. At doon, nandaya siya. So, hindi na siya nag-insist dahil he violated the honor code. So, you are a dishonorable person, Tariela. So, bakit ka dinidepensahan ngayon nitong mga bulok na mga senador na kunyari, pinagmalaki nila yung pagmamahal nila sa ating bansa, pero ang tangang-tanga nila na ikangay tao na pinagbasihan nila ng kanilang pagmamahal is to defend this dishonorable man by the name of Tariela, paring Eli. Ano masasabi mo dito? Mandaraya sa examination. Hindi, dito masasabi natin na may problema sa kanyang pagkatao, di ba? At Yes.
siyempre, alam niyo naman ang binabanggit natin dito ngayon, isa siyang opisyal ng Philippine Coast Guard. Mukhang talagang yung kanyang kredibilidad ay pwedeng ma-question at kung nandaya na siya noon na estudyante, ngayon, sabagay ngayon, Segjing lumilitaw din na parang nandaya ulit siya. Nagsinungaling. Kasi ito very crucial ito dahil ang pinagmulan ng debate sa Senado is his deeds or action na siniraan niya ang head of state ng China na parang it's a slur against the head of state. At pinagsinungalingan niya nung tinanong siya, tinira mo si Xi Jinping, gumawa ka ng caricature at babastos mo ang pangulo ng ano ba tawag Republika of China. Kasi sa may mga legal term, mga fax, toto, palsum, basta sa umpisa pala, nagsinungaling na. So, laging magsisinungaling na yan. Yeah. If you lied once, you... Di ba sa gano'n sa mga legal? You lied in all. So, dito, Segjing, binamagit mo kanina, nung, biro mo, 3 buwan na lang, gagraduate na, no, sa PNP. So, nagsinungaling at di umano ay nandaya, no, sa kanyang exam. At ngayon naman, yung binabanggit sa kanya na hindi raw niya sinabi na at, yung pangalan ni Xi Jinping. Di ba nasa likod niya kasi caricature pero gumagawa siya ng caricature. Pero dito na naman, nagsinungaling na naman. Siguro maganda He has ipanood natin. dishonored again his person, being supposed to be presumably, if you work for the government, if you are an officer and a gentleman, kasi pagka mataas ang posisyon mo sa men in uniform, di ba? It happened, the Philippine Coast Guard, you're supposed to be an honorable. A military officer should be an honorable gentleman, di ba? No, honorable gentleman. But dito, ipakita natin na sinasabi niya, wala daw siyang minimension na pangalan ni Xi Jinping. Pero, malas niya, nakunan siya ng video na ilang beses niya minention yung pangalan ni Xi Jinping at tinuturo niya yung caricature showing Xi Jinping in a very funny manner or parang clown or being ridiculed. Paninira sa pagkatao. Paninira sa pagkatao ng isang head of state. Okay, so ito, pakita natin yung kasinungalingan na naman itong ugly face Tariela na ito. Okay. Why would I apologize? Because of the caricature in by yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun eh. Sila nga yung nagpangalan dun eh. My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Xi Jinping, the second one is that for Xi Jinping, that's Xi Jinping. So, yan. 7 beses siya I sinabi. didn't even mention his name. Pero, ngayon, nakunan siya ng video na tinuturo niya si Xi Jinping. So many times, he repeated the name. So, again, kung nandaya siya noon bilang estudyante, ngayon bilang isang opisyal, nandaya na naman at nagsinungaling. So, why would the senators fight for this guy na pretender? Kunyari, nilalabanan niya ang China, sinisiraan niya ang head of state, all in the name na siya daw ay defender ng Filipino honor, Filipino respectability. Pero anong pangyayari? Ito ba yung paninira niya kay Xi Jinping, being an official, is it sanctioned by the
national government where he works? Paring Eli. Tama. So, yun ang magiging implikasyon. Kaya nga, eto, napakinggan ko rin ng buo, no? Yung debate ni na Senator Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan. Sabi ni Senator Alan, wala nang issue, lahat naman tayo nagmamalasakit, ayaw nating mabubuli at kung ano man yung ating ari-arian, atin yun, ipaglalaban natin. Pero ang hindi karapat-dapat na ginawa dito ni Commodore J. Tariela, yung siraan mo, gawin mong katatawanan, ang isang pinuno ng presidente ng China. At dito ho, mga kababayan, di ba, siya po isang may tuturing na general. Magiging, ano ba ito? Official ba ito? May basbas ba ito sa Pangulo or hindi? So, dito po, at ang matindi ho dyan, baka magkaroon ng diplomatikong implikasyon dito, Sec. Jig. Well, ako, ang nakikita ko kasi dito, ito, pakita muna natin yung diskusyon. Yung balitaktakan nila, ano? Balitaktakan nitong si Senator Cayetano. Senator Alan, who used to be the DFA secretary, at saka itong mali-mali yung pinagdadaldal. Itong, well, it's just unfortunate that he belongs to the fraternity I also belong. At, well, in a way, I feel parang disappointed that bakit ganito ang kabubuhan? So, nagkamali siya, Sec. Bakit Jig. ganito ang pagkakabubuhan nitong isang nakasama ko sa aking fraternity? So, nagkamali siya ng kinakampihan, yung mali. Parang Mali. sa pagkain lang yan, Sec. Tama naman yung in a way na tayong lahat ay ipaglaban natin ang honor at saka ang dignidad. At kung ano man ang pinaninindigan natin na karapatan ng Republic of the Philippines against any country for that matter, here in China, specifically in the China, pero huwag kang makipaglaban kung mali-mali yung inaakay mo na tao na yun ang dinidepensahan mo sa mga pinaggagawa. Oo. Ito, pakinggan muna natin yung debate at makikita natin dito na walang laban itong si Pangilinan against one senator, si Senator Alan Cayetano, who used to be the DFA secretary, tungkol sa mga facts and figures. It seems that napapahiya itong si Pangilinan because he was not prepared. Dinadaan lang niya sa tapang ng mukha na nakakahiya naman. Kasi katapangan lang ng apog, mali-mali yung kanyang mga Argumento. at saka mga facts and Yes, figures. Ito, Ito, pakinggan panoorin natin. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I No, ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China, it's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Siya what is a suspended for 1 minute. complicated na international dispute.
Okay, so So yan ang mainitang pagtatalo Mm. ni na Senator Cayetano at Kiko Pangilinan na talagang parang ano lang namimiloso po na lang si Kiko Pangilinan oo, di ba? oo. Ito yung senador na kumakain ng Dahon ng kumakain, saging. pero pati dahon kinakain ng saging. Ito, Okay. tingnan mo. Ano nakalagay dyan? Dahon ng saging. Dahon ng saging, So, kung ganun kasira si Tariela, parang may kahawig din ito. Ha? Pero It's just unfortunate that he's my brother in a fraternity. Oo. Pero ang ano rito, Segjeng, ang gustong bigyan diin ni Senator Alan Peter Cayetano, mali, yung may ibang tama namang ginawa Si Hindi. Tariela. Tayo lahat, Diba? Lahat just like Tariela, sumasang-ayon tayo ron. tayo bilang Filipino, we're defending our country. Masama sa ating loob at minumura natin ang China deep inside us sa mga pambubuli. Yes, pambubuli. Pero you should not exceed your position or your functionality if it destroys the very relationship of the Philippines with other countries in the international stage. Kasi mayroon tayong decorum Tama, yun. Tama ron. Yung decorum, we should not exceed, lalo na pagka government official ka, you represent the nation Tama. Tayo, pwede natin murahin. Pwede pa nga natin suntukin yung naninira sa ating bansa from other country. Pero pagka public official ka, mayroon kang set of things that you have to be worried about kung ano dapat or kung karapat-dapat mong gagawin. In this particular case, sinabi na nga ng Department of Foreign Affairs. Ito ang sinasabi ng Foreign Affairs. DFA chief, meaning si Yung secretary. Secretary Lazaro. Tesla. Sabi niya, South China Sea approach risk normalizing Beijing's coercion. Parang ginagatungan na lang natin yung Beijing. Kung kukonsintihin natin yung maling gawa at ang gobyerno mismo ang nagdidepensa sa maling gawa, baka babalikan din tayo. Kung at the end of the day, we will be forced into isang gera or forced into ipitan. Kung nagkaipitan, sino bang talo, paring Eli? Tayo, siyempre. We have so many OFWs in Hong Kong, which is part of China. We have so many OFWs in Macau. We have a lot of OFWs, whether they are documented or not, Mainland. in many parts of Mainland China. China. So, kaya ba natin itong si Pangilinan, dakdak ng dakdak, itong si Tariela, walang pakialam kung anong consequences ang mangyayari sa ating mga OFW? Kasi he will just be fired from his job, if ever. But what about the many workers na yung kanilang pamilya nandito sa Pilipinas nagdi-depend ng income sa mga OFWs sa iba-ibang, lalo na yung mga domestic workers dyan sa Taiwan. Hindi na natin isama yung Taiwan. Sa Hong Kong and Sa Hong Kong malang at Macau. saka sa Macau. And mainland China. There are at least mga 300,000 or 400,000 Mga 500 including lahat-lahat mainland China. So, paano mo papakainin yan? Pakainin mo ng dahon tulad ng ginagawa mo, Pangilinan? Pakainin mo ng dahon ng saging kasi kumakain ka ng dahon. Akala mo, pag nawala ng trabaho yung mga OFW, sabihin mo lang, kumakain naman ako ng
dahon ng saging eh. Kain na rin kayo ng dahon ng saging. Is that as simple as what you're doing, Pangilinan? Pero sa Senado, hindi daw ang kinain niya. Ha? Kumain siya ng alikabok kay Secretary, Oo, kay Senator Cayetano sa Oo. debate. Kasi walang alam eh. He's not prepared. Ah. At siya yung gustong pumapel, gusto sigurong bumalik pagka Vice President kasi inevitable in 2028 there will be an election. At nilampaso siya ni Sara Duterte, gusto sigurong bumalik using Tariela as if madadala niya ang taong bayan na maniwala dito sa pinaggagawa ni Tariela, which is a lot of bullshit, you know. You can fight China, you can curse them, you can, but never, never the head of state. Huwag mo idamay. Yung may damay kasi representing the country yan. Ha? Kasi katulad ng halimbawa ni Saka Senator government official ka eh. Yes. Ha? Yung ginawa ni, sabi ni Senator Cayetano, halimbawa, kung naglabas din ng caricature, yung isang general sa China. Ito, yeah. Siyempre, yung ambassador natin, yung embassy doon, magtatanong yan, bakit nyo, ano ba yan, official ba yan o hindi? So, magrereklamo yan doon. Oh. Ganon din ang ginawa rito ng mga Chinese embassy officials. Alam mo kasi, ito si Pangilinan, with due respect, non-sequitur. Yan sa batas. Walang, hindi tugma yung sagot niya doon sa question. Sinasabi ni Alan, si Tariela represents Kasi official siya. the government. He was a general, an official. Sumisimbolo ng official eh. Siya ang simbolo ng bansa. So, ang bansa mismo, ang dala-dala ni Tariela when he ridiculed the head of state. Pero sinasabi ni Pangilinan, which is off the mark, na sa China rin naman sinisiraan din nila si Bongbong Marcos sa mga newspaper daw, sa mga kasi daw communist state, yung newspaper parang gobyerno na rin. State media. Napakatanga naman ito. Yeah? Media is different from government even if it's owned by the government. Iba yung official ng China kung yun ang mismong sumira kay Marcos. Pero kung media, Iba yan. iba yun. Halimbawa, kagaya dito. Kung PTV4 dito. Kung PTV4 ang naglabas ng caricature at Wala yun, okay lang yun. wala yun kasi it's a station, it's a media. Even if it's owned by government. Magkaiba yun. Pero sa kabubuhan nitong senador na ito, hindi niya nakuha yung message ni Cayetano. And yet, he insists on his tapos tanong ng tanong, walang alam personally. Tanong ng tanong doon sa kanyang, pati doon sa mga, pati sa Malaysia, pati sa mga data, mali yung mga pinagdadaldal niya. So, hindi ba nakakahiya yun? You are defending someone, first and foremost, mandaraya, doon pa lang sa exam niya, kaya na-kick out. And anong sabi niya? I failed to observe the honor code. So you are a dishonorable person. Second, nagsinungaling. Hindi lang ilang beses na yun nagsinungaling. He was even being paid, allegedly, by the Americans para mag-aral doon sa Taiwan. Or a seminar or yung si Powell, yun ang nasa likod nito. So, alam mo, mga kababayan, nakakahiya. Ito, si Jinggoy mismo, sinita siya ni Jinggoy Estrada doon sa isang hearing, itong si Tariela. Anong sinasabi? You're now very, very famous kasi nakikita ka. Commodore Tariela, you're now very, very famous kasi nakikita ka sa TV. Meron lang ko isang tanong sa inyo. Meron nga yata kayo sinabi, mga Pinoy na kumakampi sa mga aksyon ng China, mga traidor sa bayan. Totoo ba yan? Meron ho kayo sinabing ganon?
Yes, Mr. Chair. Through Twitter. sir. Meron ba kayong pinatatamaan o meron ba kayong kilala na nagtatangkol sa mga aksyon ng China? Wala naman po, Mr. Chair, in particular, but I'm just responding to some of the comments of Tiglaw, some, tama ba? if he doesn't support the stand of the Philippine government in the West Philippine Sea, sir, we can say that he can be categorically belonging to that group, sir. All right, because he made a lot of he wrote a lot of articles with regard to the West Philippine Sea that it was my father who made a commitment to remove the BRP Sierra Madre when he was still the president. And do you have any knowledge about it? Not that significant, Mr. Chair. All right. Doon pa lang, napaka bobo nito, logic. Tinanong siya, mayroon bang in particular mga Pilipino na sumisira, Kumakampi sa China. kumakampi sa China? Kasi he made a general statement na pag kumakampi ka pag nagsasalita ka against Parang pag hindi in sila favor ngayunan. of China, Ah. traidor. Hmm. Ngayon, tinanong siya, sino bang traidor? Wala naman siya sinasabi. Tapos, tinuro niya si Tiglaw, isang writer who is a very, very, learned writer na nagre-research. Alam ni Tiglaw yung mga much, much better than this Tariela in terms of knowledge about the tribunal, arbitral tribunal's decision, yung historical antecedents, even to the various treaty, yung Treaty of Washington, Treaty of Paris, wherein may mga islands or landmass na napanalunan ng Japan during the war with China, na base doon sa mga treaties binalik uli sa China. So, ito lahat alam ni Tiglaw yung mga historical. Tapos pagka nagsumusulat si Tiglaw sa katotohanan, sasabihin mo ngayon na traidor at kumakampi sa China. Anong klaseng utak ito? Tapos ito ang dinidepensahan ngayon ni Pangilinan and Company in the Senate. Paring Eli, ano masasabi mo tungkol Pero dito? ako, talagang mali ang ginawa ni Tariela na yung caricature at babuyin niya yung presidente ng China. Siguro yung mga pambubuli, okay lahat, nagkakaisa tayo, pero huwag kang mamersonal ng iba, di ba? Kasi hindi mo alam yung laban at yung DFA nga. Kaya nga mismong si BBM, di ba, nang sinasabi nila, ideklarang persona non grata yung ilang embassy officials ng China, hindi pumayag At saka pinagmalaki nitong si Pangilinan na hindi daw nag-react ang Marcos government, hindi daw nag-react to criticize or to pin down Tariela. Siyempre, we have a very weakling president. So how can we expect something from him? So siyempre, pag ganon-ganon yan si Marcos, hindi naman niya alam yung talagang yung tamang gagawin. Okay? Okay, so yun ho mga kababayan, ang issue na yan at siguro abangan natin ang mga susunod pa na kaganapan dyan. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Parasa at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ilang araw?